At for today's video nga ay unti-unti ko pa rin tinatanim ang aming mga tirang seedling ng pechay dahil kinakapos at kinukulang ako ng mga mapagtatanimang pet bottle. Kaya tuwing umaalis nga ako ay lagi ako nakatingin sa tabi ng kalsada. Nagbabaka sakali din na may pet bottle na makita dahil sayang kasi kapag hindi maitanim ang mga pechay na natira. At kapag hindi talaga maitanim ay doon isalpak sa mga bunganga ng mga marites. Charot. Dito namin napiling ilagay ang mga tanim naming pechay para sakop na sakop nila ang sinag ni Haring Araw. At nang sa ganun din ay mas madali namin silang madiligan. At eto na ang itsura ng mga pechay na unang naitanim. Thank you Lord talaga dahil sila mukha namang mga masisigla. Di tulad na nagtatanim na mukha namang malnourished. Charot. First time nga naming magtanim ng pechay. At first time din na sa pet bottle namin sila inilagay. Kaya matinding pag-oobserba ang gagawin namin sa kanila. Kung talaga bang mabubuhay ang pechay sa ganito kaliit na lagayan. Pero in fairness yung iba ang gaganda na nila tingnan. Pero di pa tapos yan dahil atin niyang dadagdagan ng matataba na lupa. At eto naman mga kawinner ang aming seedling ng siling labuyo. Lalagyan na natin sila ng lupa para sila ay magsitubo. Kailangan na natin magdagdag ng siling labuyo lalo na't paparating na ang Pasko. Magmamahal na naman ang per kilo. Charot. At ang sunod ko ang ginawa ay mabitbit akong panali. Akin mo lang itatali ang puno ng papaya na nasa gitna ng pispan ni Papa. Nakakapanghinayang kasi kapag ito'y tuluyang mabuwal, marami pa namang bunga. Ako na may ingat na ingat sa aking tinatapakan dahil napakalambot ng lupa. At pag nagkataon na ako'y mahulog sa tubig, tiyak ubos ako sa piranha, tilapia, charot. At para matibay talaga ay 2 beses ko sa tinali doon sa puno ng santol. At pagkatapos naman ay dumiretso na ako sa compost pit para maihalo ito mga pinagbalatan ng gulay at prutas. Dahil maganda nga ito para tumaba, pampataba. Pwede rin dito isama ay yung mga bunganga ng mga chismosa ng mabulok na, charot. Sigurado kasi na maraming sustansya ang makukuha sa mga bunganga nila sa dami ng chismis na kanilang nakukuha. At pagkatapos nga ay nag-proceed na naman kami dito sa aming kamatis para makasagap din ng maraming chismis, charot. At habang dinudurog ko nga ang lupa ay eto naman aking asawa ay tumutuwad-tuwad na. Nagdadamo pala dahil gusto nga niya na ang aming garden ay mas malawak pa. Dahil gusto ng aking asawa na maitanim ang lahat ng gulay sa bahay kubo, charot. At tignan nyo ang forma ng aking asawa. Habang nagdadamo siya ay nakapantulog pa para siguro pag napagod at inantok, diretso higa na, charot. At hanggang dito lang muna mga kawiner. Salamat!